So, nakaraan mga sangkay, meron nga pong lumabas na impormasyon na tila baga itong China ay nananakot po ng isang digmaan at any moment sa Pilipinas. At hindi ko alam kung gaano kaseryoso yan mga sangkay, pero yun po yung babala ng China, bagamat hindi po sinabi doon na digmaan talaga. Pero sinabi po nila doon na maghanda ang Pilipinas sa anumang posibleng mangyayari sa mga susunod na araw o panahon. Ngayon mga sangkay, sinagot ito ng ating Defense Secretary na si Gibo. At dito nga po mga sangkay, mukhang hindi po aatrasan. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na narito ngayon. Bago tayo magpatuloy at pag-usapan itong matinding topic natin ngayon, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, mga sangkay, kung kayo ay nanonood dito sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.18 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Diyos mo, Marimar. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? Napakadali lamang po yan. Ngayon, ito na nga ang balita mga sangkay. Secretary Teodoro hinamon ng China. Tingnan po natin. Hinamon ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang China na dali na lang sa arbitral tribunal ang pag-angkin nila sa mga teritoryo sa South China Sea. Ang DFE naman, kaliwat ka ng protesta ang pinadala sa Beijing matapos ang pambubomba ng tubig sa resupply vessel natin sa Ayungin Shoal. Okay, para mas malinaw sa lahat, recap lamang po tayo. Nagkaroon po ng isang matinding balyahan ng Pilipinas sa pagitan po ng China, no? At isa po sa barko ng Pilipinas, pinagitaan po ng China at binomba ng water cannon sa gitna. At para po sa inyong kaalaman, hindi po biro yung tubig na yun. Malakas po yan. At kapag tinamaan ka nun, talagang tatamaan ka talaga ng husto. Ngayon mga sangkay, may mga nadali nga po sa ating mga kababayan na nagbabantay doon. At kasama po ang barko doon. Bagamat wala namang nasawi mga sangkay, pero may mga nasaktan. Ngayon, ito po ang balita. Naghamon pa po si Gibo Teodoro sa China at hindi po natakot sa banta nito. Okay? Nadalhin daw po sa arbitral tribunal itong pag-aangkin nila sa South China Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kung talaga siguro hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law? Oh, ayun. Tama naman yun mga sangkay. Kasi itong China, hayagan po nilang sinasabi na kanila nga po itong South China Sea, buong area na yan. Ngayon, mga sangkay, hindi po inatrasan ni Gibo Teodoro yan. Ito, sige, para magkalinawan tayo. Kung sinasabi nyo na ito ay pinagsisigawan nyo sa buong mundo na amin ang lugar na yan, idalhin natin sa proseso. Ngayon, yan po ang pinakaayaw ng China, yung tamang proseso. Bakit? Alam mo nilang matatalo na naman sila. Yan ang matapang na hamon ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa China. Matapos bombahin na naman ang tubig ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Bakit kaya hindi tayo gumante na lang? Nag-aano sila ng tubig. Bombahin din ng tubig itong mga Chinese vessel na andyan. Gaya po nitong CCG nila or China Coast Guard. Bakit hindi din tayo magganyan, mga sangkay? Kasi ginaganyan tayo, binobombahan tayo ng tubig. Pwede rin naman natin gawin yan, di ba? Kaya nga lang, ayon nga po sa kanila, sa mga eksperto ng mga Pinoy, ayaw natin gayahin ang ginagawa doon ng Pilipinas, ng China, na pang-iipit o lumilikha ng kaguluhan. Dahil sa nangyari, nasira ang resupply vessel na Unaiza May 4 habang Ayun. 3 tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Ngayon, di ba? Yan po ang nangyari. Tingnan nyo, mga sangkay. Pero, kawawa din talaga yung mga barko natin. Kaaway lang yan, oh. Bakit wala ba tayong ibang mga barko na pagdating sa pagsusupply, bakit yan pa rin ang ginagamit? Alam naman po natin na wala-wala lang yan eh.
Ano ang barko natin kumpara sa barko ng China? May PCG naman tayo. 'Di ba? Siguro kung hindi, bumili ng barko na mas kayang tumapat sa China. Gate ni Teodoro, kung naniniwala ang China na papanig sa kanila ang batas, bakit hindi rin nadalhin ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal? Ayun. Ginawa na natin ito noong 2013 at naipanalo natin noong 2016. Ang hatol noon ng Arbitral Tribunal, ipawalang bisa ang 9-dash line claim ng China sa buong South China Sea. Ang mahirap niyan, mga sangkay, yung 9-dash line po ang pinag-uusapan at that time. Pero ngayon, ginawa po nilang 10-dash line. Ganyan po ka mga loko-loko itong mga Chinese. Ito ang dahilan kaya illegal ang pagkubkob nila sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang problema, ang China napakalaki na, ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Una nang sinabi ng China na Pilipinas na nangihimasok sa teritoryo nila nang walang pahintulot. Pero sana, wala nang ganyan, mga sangkay. Kasi, ewan ko lang kasi mahirap din isipin kasi tayo, ang pinaglalaban natin dito, teritoryo natin. At the same time, ayaw din po natin na magkagulo, na humantong tayo sa digmaan. Kasi, ewan ko kasi may mga nababasa po akong ibang mga kababayan natin na ayaw po talagang pumasok sa digmaan. Nasabi nila, bakit hindi na lang daw ibigay? Yun yung sinasabi. But ako naman, kaloob-looban ko, nag-a-against yung pagiging makabayan at pagiging patriotic ko na hindi. Ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng digmaan. Pero kung ito na ang pinag-uusapan, hindi rin naman pwedeng ibigay natin yan. Kasi atin talaga yan. Yan nga lang, may problema po kasi dyan, mga sangkay. Nangyari po talaga ito after Marcos. Okay, after Ferdinand Marcos, nagkasakop-sakop na po itong area eh. Kasi at that time, yung marami sa mga kasundaluhan, mga sangkay, nagamit po sa politika. Di ba nga, ilang beses nagkaroon ng kudita. So, instead na mabantayan po yung mga teritoryo natin, wala. Kasi kung noon pa mga sangkay na naging bantay sarado yung mga kasundaluhan natin sa ating teritoryo, hindi na sana aabot sa punto na ganito. Umabot pa sa point na napasok na ng Vietnam, dumami na yung na-invade ng Vietnam, napasok ng China, may Taiwan, may Malaysia, mga sangkay. So, sobrang masalimuot, mga sangkay itong nangyayari ngayon. At of course, ayaw na po natin ng digmaan. Sino ba naman may gusto ng digmaan, di ba? Pambihira. Pero, gaya ng sinasabi ko mga sangkay, ang hirap isipin kung ano magiging stand natin na ayaw natin ng digmaan, pero may sinasakop po yung China na sarili din pong atin. Nagigets nyo ba? Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas. Yan yung banta mga sangkay. Na ang basa ko dito, digmaan ang sinasabi ng China. Mapipilitan daw silang kumilos. Kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahinatnan nito. Yon ang sinasabi natin. Na possible, digmain tayo ng China at any moment. So, maging ready na lang po tayo. Alam nyo, yung damay sa digmaan na ito, halos buong Luzon. Halos buong area ng Luzon. Damay sa digmaan. Unang tatamaan talaga. Yung mga medyo malayo, Mindanao, Samar, mga Visayas, ganyan. Medyo malayo. Baka siguro pag nangyari yan, marami mag-uuwian sa probinsya. Sagot naman ni Teodoro. Bakit kayo nananakot? Yan na. Nananakot. Ba't kayo nananakot? Sabi ni Teodoro. Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. Ayan. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Correct. Tama si Gibo. Tapang din no? Hindi naman tayo ang kumbaga kayo ang lumalapit. Kayo ang nanggugulo, kayo ang lumalapit sa amin, ang layo-layo ng China. Nilalapitan nyo yung teritoryo namin. Ang DFA naman kumilos na rin. Kinausap na raw kaninang umaga sa telepono ni DFA Undersecretary Teresa Lazaro, ang Vice Foreign Minister ng China, para iprotesta ang nangyari sa Ayungin.
Pinatawag at pinagpaliwanag na rin ng DFA kanina ang kinatawa ng Chinese Embassy. Wala rin yan mga sangkay. Wala rin yan. Yung mga patapatawag, wala lang din yan. Bukod pa yan sa hiwalay na protesta ng Philippine Embassy sa Beijing. Dito naman sa Maynila, nagprotesta rin ng Chinese Embassy. Gitila teritoryo ng China ang Diba? Yan ang nga ba sinasabi. atli sa Tayungin Shoal na tinatawag nilang Nansha at Renai Zhao. Hindi rin doon nila kinikilala ang 2016 arbitration na tinawag din nilang illegal at walang sapat na basihan. Sa kabila ng pagmamatigas ng China, muli namang nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Ayon sa US State Department, nagpapalala lang sa tensyon at nagpapakita ng pagsasawalang bahala sa international law ang mga ikinikilos ng China. Pati ang Japan nababahala rin daw sa paulit-ulit na peligrosong aksyon ng China. Una nang sinabi noon ng Beijing na hindi dapat nakikisawsaw ang mga bansang wala namang kinalaman sa issue. Pati ang Pilipinas binalaan nila na huwag magpagamit sa Amerika. Pero si Secretary Teodoro tila na insulto rito. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Doble sinipa ka na tapos sinuntok ka pa. Sino ba naman Pilipino ang matutuwa nito? Nagbabalita Ay nako, tumitindi mga sangkay. Alam nyo, mayroon din pong problema ngayon ang China sa India. Doon din po sa Indian Ocean. Kaya itong China, naniniwala po ako na talagang loko-loko dyan sa ano. Hindi naman lahat ng Chinese, no? May mga kaibigan po tayong Chinese, pero hindi naman lahat. Pero itong gobyerno nila mga sangkay, talagang mang-aagaw po ng mga teritoryo. So ano po ang inyong komento mga sangkay sa hamon ni Teodoro? Hindi po aatrasan itong China kahit pa yung banta ng digmaan. I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Tapos i-subscribe nyo, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.